Mga kabayan, sa wakas binasag na ni dating Pangulong Duterte ang katahimikan. Ito ay matapos ang isang live at phone interview kahapon sa isang estasyon kung saan ay sinabi niya na nakahanda siyang humarap sa mga kongresista at senado para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya, partikular ang isyu sa war on drugs. Ayon sa dating Pangulo, anytime na ipatawag siya sa Quadcom ay dadalo siya sa oras na makatanggap siya ng imbitasyon. Kayo daw, Ah, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Ayon kay dating Pangulong Duterte, bakit kung sino-sino pang iniimbitahan ng Kamara para idawit siya sa mga aligasyon? Ayon kay Duterte, dapat siya mismo ang ipatawag ng mga ito at direktang itanong sa kanya ang mga gusto nilang malaman at nakahanda siya na sagutin ang mga ito. And because there are many persons already called or about to be called or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before before the start of any official proceedings. Sabihin ko sila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ano ko. So wala kayong Ibibigay ko sa kanila. Kung matatandaan, ikinanta ni dating PCSO General Manager na si Royene Garma ang mga di umano ay kasunduan nila ni dating Pangulong Duterte para ipaligpit ang mga malalaking tao na sangkot sa illegal na droga. Bagay na inamin ito at kinumpirma ng dating Pangulo na iniutos talaga niya. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili niyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Sa huli, sinabi ng dating Pangulong Duterte na hindi niya aatrasan ang mga kongresman at nakahanda siyang sagutin at ipaliwanag anuman ang gusto malaman ng Quadcom laban sa kanya. Sinabi din ng dating Pangulo na asahan ng taong bayan ang kanyang pagdalo sa oras na imbitahan siya sa anumang pagdinig. So Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras doon. O di, Sagutin ko sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo.
These are Oh. exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Oh, Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, dadalo kaya at tutuparin kaya ni dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pahayag na sisipot siya sa kamera sa oras na siya ay ipatawag dito? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa malalaki pang balita, kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inatasan niya si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma na maghanap ng mga pulis para magamit sa kampanya kontra sa iligal na droga. Maalalang sa naging pagpubunyag ni Garma sa huling pagdinig ng Quad Committee ay sinabi niyang sa tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte noong May 2016 at pinapahanap siya ng mga pulis na miyembro daw ng Iglesia ni Cristo na may kapabilidad na mag-implementa sa drug war. Batay yan sa Davao Model, bagay na ginawa rin umano ni Garma. Sa isang panayam, sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na totoo daw na inatasan niya si Garma na maghanap ng mga pulis na miyembro ng naturang sekta. Ayon pa sa dating Pangulo, maasahan ang mga naturang pulis sa anumang ipapatrabaho at sa pera o pondong ibibigay sa kanila. Gayunpaman, hindi naman idinetalye ng dating Pangulo kung anong mga proyekto ang kanyang tinutukoy na maaaring ipahawak sa mga naturang pulis. Kaugnay yan, narito ang pagkumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba saan kung bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Balikan naman po natin ang unang naging pahayag ni retired Police Colonel Garma ukol sa kautusan sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure, during our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. Kaugnay pa rin po ng mga ilang kaganapan mula ho sa o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na umano ipinagtaka ng dating Pangulo ang napakaraming dating kaalyado na bumaliktad at nagbago po ng kanilang alyansa. Ayon kay Duterte, ganito ang tunay na takbo ng buhay, kaligitang umiikot sa pansamantalang alyansa, marupok na pagkakaibigan at pagkakaibigang walang matatag na pundasyon. Bilang isang politiko, anya, hindi na nakakapagtakang ganitong mga pangyayari dahil mistulang normal ito sa buhay politika. Marami rin na niyang ganitong nangyari bago pa man siya naging Pangulo ng Pilipinas. Narito ang bahagi din po ng kanyang pahayag. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are
nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships. So, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should. Bahagi pa rin po yan ng pahayag ni dating Pangulong Duterte. Samantala, maalala pong sa pagsisimula ng panunungkulan ng dating Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas ay kaliwat kanan nang umaanib po sa kanyang partido. Ito ho yung PDP Laban. Kinalaunan ay tuluyan ding lumipat ng partido ang marami sa kanila. Sa kasalukuyan ay nagsisilbing chairman si dating Pangulong Duterte habang si dating Energy Secretary Alfonso Cusi naman ang vice chairman ng PDP Laban. Si Senator Robin Padilla naman ang umuupo bilang presidente ng naturang partido. Dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you receive the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships. So, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kaya kung gusto naman, nyo itanong. kagaya ito ni Ruena, Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan.
laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madaling sabi, Ito Mr. na- President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya na sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media, inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, sa binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. So, Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, it's an institution of government.
So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, well, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang Wala, event. hindi ako atras ng sa. O di Sagutin ko sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Oo. Oh, marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president. I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa tao. Papatayin talaga kita. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. All right. Mr. Maraming President, salamat. marami pong salamat.